Sa mga hindi po nakakaalam, si Senator Marcoleta po ay isinugod sa ospital dahil nakipagtalo daw po sa pulis dahil hindi daw po pumayag na tanggalin ang kanyang wig doon sa mugshot. Kaya ito'y nagwawala at hinay blood. Ma'am Yvonne, maraming salamat sa iyong palipad. Thank you so much po mga kababayan. Ito po So ngayon mga kababayan, ipapanood ko po sa inyo yung naturang balita na isinugod po sa hospital itong si Marcoleta. Ito po pakinggan natin ang Bilyonaryo News Channel. Nagreklamo si Senator Marcoleta ng chest pains and mataas yung BP niya. That's why dinilan muna namin sa hospital. After ng medical niya, whatever na sasabihin ng mga doktor ng PNP, we will transmit it also kay Sandigan. Nagreklamo si Senator Marcoleta ng chest pains and mataas yung BP niya. That's why dinilan muna namin sa hospital. Pero nung dinala na po siya sa hospital mga kababayan, nag-flying kiss po siya. Sabi po niya, halik ni Judas. Ay Diyos ko mga kababayan, nung isinugod po siya sa hospital, nag-flying kiss po siya. Ito po mga kababayan, ito na po yung katotohanan. Ito yung katotohanan mga kababayan. Basahin po, pakinggan po natin, wait lang. Sana ba to? Sumailalim na sa proseso ng PNP si Senador Rodante Marcoleta para sa kanyang plunder case. Sa ngayon, sa ospital muna ang bagsak ng senador bago ang paglipat sa kanya sa Quezon City Jail. Yan ang agenda report ni Nate Cabagani. Mananatili muna ng 2 araw sa PNP General Hospital si Senator Rodante Marcoleta. Bakit kaya? Kasi po hindi daw po ito makahinga. Dahil nakipagtalo po siya dun sa mugshot na hindi kasi ipapatanggal yung kanyang wig, mga kababayan. So nakipagtalo po siya kaya hinay blood. O kaya isinugod sa hospital. Bahagi ng booking procedures sa kasong plunder. Bandang 11:25 ng umaga nang dumating si Marcoleta sa Camp Crame, kung saan dumaan siya sa karaniwang proseso kabilang ang pagkuha ng kanyang personal na impormasyon, physical at medical examinations, mugshot, fingerprinting, at pag-iimbentaryo ng kanyang mga So isa po yung kadahilanan yung mugshot, hindi po daw kasi di umano pumayag ito na tanggalin yung wig. Kaya nakipagtalo dun sa pulis, hinay blood, tumaas ang BP. Ayun, sinugod sa hospital. Ay, Diyos ko po. gamit. Ano na po, si Senatay Diyos na po, si Senator Marcoleta. Hindi lang po simple blood pressure at heartbeat na tinawag sa kanya. Marami po siyang test sa paggandahan, katulad ng ECG, at iba pa, para sa lahat ng kanyang fitness. Hindi namin alam kung ano matatapos yun, but hopefully within the next 2 days, tapos na lahat ng kanya. At saka nakakapagtaka lang mga kababayan, actually si John Vic po yan, nagpaliwanag na 72 na daw si Marcoleta. Kaya medyo mahina-hina na daw ang pangangatawan. Pero mayabang pa rin sa Senado eh. Alam ko, sa totoo lang mga kababayan, nagtataka lang din po ako. So, nagtataka lang din po ako, bakit kaya kadalasan sa mga politikong kinakasuhan ng plunder, biglang nagkakasakit? No? Buti nga si Marcoleta di nag-wheelchair eh. Si Jinggoy ganun din, no? Si Jinggoy may sakit rin na operahan daw ang paa, ay yung tuhod. Tapos ngayon si Marcoleta hindi makahinga. Alam niyo sa sunod kung may mga nakasuhan ng plunder, huwag na po kayo maniwala sa mga sakit-sakit na yan. Oo. Hayaan niyo na lang hindi makahinga diyan, hayaan niyo na lang madedo, hayaan yung madidball. Oo. Huwag na kayo magpaniwala diyan. Di ba? Yung mga estilo nila, pag nagnakaw, ang lalakas. Pag nagsinungaling, ang lalakas. Pero kapag nakasuhan, nagkakasakit. Di ba? Oo, di ba mga kababayan? Naniniwala po ba kayo, mga kababayan? Paki-comment po kung naniniwala kayo sa hindi. Di ba, Ma'am Lily Tonini, Ma'am Winifred, Sir Henry, Ma'am Lourdes Ortega. O naniniwala ba kayo, Ma'am Julieta Pujeta, na si Marcoleta hindi makahinga? Diyos ko, tigil-tigilan nyo. Naka, mga kababayan, yung estilo ni Marcoleta, sabi ko nga,
Siguro dumaan to kay OG Diaz bago sumuko. Nako, mga kababayan, tignan nyo ba naman yan? O, sino ba namang hindi magwawala niyan at maha-high blood kung ayan po yung unang mugshot, no? Kasi nakipagtalo siya. Nakipagtalo yung pulis kasi di umano according sa aking kwentong binutbot, no? According sa aking kwentong binutbot, sabi niya, nakipagtalo daw si Marcoleta sa pulis. Ngayon, ang akala ng pulis, agawan siya ng baril. Ang ginawa ng pulis, hinagis daw yung baril. Itong si Marcoleta, biglang nasubsob. Ngayon, imbis na hawakan ng pulis yung damit dito sa batok, yung buhok. Kaya, ayun, natanggal yung buhok, nakamagshot siya na walang buhok. Pero, sa totoo lang mga kababayan, pagkatapos po yan, hindi siya makahinga. Hindi ko rin alam doon sa nagkwento kung hindi siya makahinga dahil sa kahihiyan o hindi siya makahinga dahil tinanggalan siya ng wig. Kasi buhay daw niya yun eh. Dugtong daw sa buhay niya yung wig, mga kababayan. Gihahak. Examinations para sa full health na i-report namin sa Sandigan Bayan na maaari siyang pwede ilagay sa maling PDL sa Quezon City Penal District. At ano po ang kanyang confinement order? Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, voluntaryong nagtungo si Marcoleta sa Sandigang Bayan para maghain ng motion to quash. Pero nang ma-deny ito, formal na siyang inaresto ng mga otoridad. So voluntaryo pa lang pumunta si Marcoleta sa Sandigan Bayan para sa tinatawag niyang motion to quash. Sa ibig sabihin nun, maggagata ata ng kalabasa eh. Maggagata ng kalabasa, hindi pinayagan kasi siguro pagdating Sandigan Bayan, ba't kasi kalabasa? Motion to quash eh. Hindi pinayagan, ayun, kulong. Ito nung inaresto na, nakipagtalo nga daw di umano, mga kababayan, ayaw daw pumayag na ganito ang mugshot. Biglang nasubsob. Kasi akala nung pulis, agawin yung baril. Hinagis ng pulis yung baril. Nasubsob lang pala. Nung hinila, imbis na yung damit sa batok ang hilain, yung buhok ang nahila. Ito. Finally, nakapag-mugshot siya na walang buhok. Pero after nung mugshot, hindi na daw makahinga. Ay, Diyos ko po. Ano po muna tanong nyo, was he arrested or was he duty surrendered? It was both. Binigyang diin din ni Remulla na hindi layunin ng PNP na ipahiya ang senador at patuloy pa rin igagalang ang kanyang mga karapatan habang nasa kustodiya. Kung ano man ang kanyang kalagayan sa kanyang buhok, ay hindi mo natin paulahin. His picture will be taken as he appears in public. We are not here. We are here to arrest him and to have him tried, but not to be the person. He still has his rights. Hihintayin ng PNP ang kumpletong resulta ng medical examination ni Marcoleta. Kapag deklaradong fit, isusumite ang health report sa Sandigang Bayan bago siya ilipat sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. Para sa agenda. Sa Payatas, Quezon pala. Sana maaprubahan yung firing squad sa mga Flanderer. Di ba may batas na ipinasa si Bato, mga kababayan. Hindi ko alam kung napasa na yon or naaprubahan ni PBBM yung mga convicted sa plunder ay dapat i-firing squad, no? Kay Bato Ibitay, kay Congressman Olasco or Mayor Olasco ay i-firing squad daw. No, sana ganun, no, mga kababayan. No, sana aprubahan 'yan. Para 'di ba? Actually, mga kababayan, yung mga estilo ni Marcoleta, huwag po kayo magpaniwala dyan. Ang lakas makipagbardagulan sa Senado. Tapos dito, tumaas ang BP, di makahinga, tigil-tigilan nyo nga ako. Maniwala ba kayo, mga kababayan? Sa Senado nga, nakipagbardagulan eh. Nag-walk out pa nga siya doon pag hindi masagot yung gusto niya. Tapos dito, hindi na makahinga, tigil-tigilan nyo. Kadramahan mo, Marcoleta, tigilan mo kami yan. Puro ka talaga panlilin lang. Animal.
Nilinlang mo na nga kami doon sa 2,000 na kuryente pababa libre. Tapos ngayon, lilinlangin mo na naman kami dyan sa hindi ka makahinga-hinga. Putang ina Marcoleta. Tigil-tigilan mo kami kung saan ka tumanda, saka ka magdrama. Putragis ka sa Senado, hindi nga namin maramdamang may sakit ki. Ang lakas mo makipagbardagulan doon. Tapos ngayon, hindi ka makahinga. Putang ina, hindi na kami maniniwala niyan. Oo. Nilinlang mo yung, ay nako, yan ka naman, gagaslight ka na naman, manlilinlang ka na naman. Tigilan nyo mga kababayan ako. Ingatan nyo yung mga sugod-sugod sa hospital na yun ha, kasi baka biglang lusubin yan dyan hospital tapos itakas yan si Marcoleta. Di natin alam si Robin Padilla, maghanda na naman yan ng maghanda na naman ng kotse at itakas na naman yan. Mga taga PNP no, CIDJ, NBI, bantayan yan, itatakas na naman ni Robin yan. Nako, Diyos ko. Ingat-ingatan nyo yan. Pasakit-sakit dibdib, magugulat kayo, takas ni Robin, isakay na naman ang yati yan. Diyos ko. Marcoleta, di makahinga, mga 75 million. Mga 75 million yung hinga niya eh. Nako, mga kababayan, huwag kayong maniwala. Di ako naniniwala kay Marcoleta di makahinga. Putang ina, sa Senado, nakipagbardagulan kay Ping Lacson. Hindi nga siya naaasar kay Ping Lacson doon eh. Napansin niyo ba mga kababayan, si Marcoleta, kung tutuusin, ma-high blood siya kay Ping Lacson, bakit? Parang hindi naman. Tapos ngayon, na-high blood siya dahil sa mugshot lang. Tigil-tigilan niyo ako. Tigil-tigilan. Tayo ni Marcoleta, sinungaling yan. Nagkapanot-panot na lahat, sinungaling pa rin, di ba? Ewan ko ba, nako. Mga kababayan, huwag kayo magpalinlang kay Marcoleta. Drama lang yan. Bukas, sinugod sa hospital, bakit nakapag-flying kiss pa? Tigil-tigilan nyo nga kami. Sana ba yon? Sinugod sa hospital, pero nag-flying kiss. Ito. Ganyan. Nakita nyo naman, ako, kagaya ng sinabi ko sa inyo noon pa, palagi tayong nagpapasakop sa batas. Lahat ng umiiral na tuntunin at mga batas ng ating bansa, kailangan nating igalang. Ako ay personal na nagpunta dito sa Sandigan Bayan dahil yung aming motion to quash at saka yung kalakip na motion to defer the issuance of a warrant of arrest ay kinalendar nila kagad for hearing. Ganito nga sa umagang ito. Ngayon, napakagandang indikasyon yon na umiral ang ating mga batas. Ma'am Alaysa, So gusto hello ko po sa magpasalamat sa Sandigan Bayan dahil kinalendar nila kagad for hearing. Yon ay makikita ninyo na kinakailangan ng proseso ng batas ay masunod. So, ang sabi ng Sandigan Bayan, meron na silang determination of probable cause. Kaya sila nag-issue ng warrant of arrest. Kaya sa totoo lang mga kababayan, hindi talaga ako naniniwala na si Marcoleta ay sinugod sa ospital dahil hindi makahinga. Huwag kayo magpaniwala dyan. Naranasan na natin yan. Si Gloria, kinasuhan ng plunder, nagka-wheelchair, nagkaroon ng bracket sa liig, hospital arrest. Noong naging presidente si Digong, binigyan siya ng pardon, tinanggal yung bracket, tumayo, straight na ang lakad. Si Erap, ganun din ang nangyari. Noong kinasuhan ng plunder, naka-wheelchair, hindi makatayo. Pero nung naging presidente si Digong, binigyan ng pardon si Erap, pinalaya, nakatakbo pang presidente, inasar pa si Lim. Ang sabi, umihi ka nga sa salawal. Di ba nag-asaran sila ni Alfredo Lim? Na umihi na daw sa salawal yung kalaban niya sa politika pagka mayor ng Maynila. Loso. Mga sinungaling itong alam nyo, sa totoo lang, ang politiko ay hindi artista. Pero kadalasan sa politiko, puro artista. Parang driver lang yan eh. Minsan ang kamote, gulay, minsan driver. Ako, tigil-tigil tayo dyan mga kababayan. Dapat nga ikulong si Marcoleta sa West Philippine Sea. I-isolate. May pa-flying kiss pa nga eh. Tapos ngayon, ito sana ba yon? Flying kiss, Marcoleta. Ito ba yun, Marcoleta, flying kiss. Ito mga kababayan.
Oh, ito nagpa-flying kiss pa nga eh. Ano? Yan ba yung di makahinga? Oh, may pa-flying kiss pa. Halik ni Judas. Ang huling halik ni Judas. Ayan bigyan ng tukiyan. Kita nyo mga kababayan, bigyan ng 2,000 yan. Diyos mio. Ito pakinggan natin. See their updates, Pinalita ng GMA and News. create new opportunities. Ano daw? Get the app today. At kasunod ng pag-aresto ay isinailalim sa booking procedure sa Camp Crame si Senador Rodante Marcoleta. Pero dumaing siya ng chest pain at pagtaas ng presyon kaya dinala muna siya sa ospital. Siguro gumanon yun si Marcoleta. Tapos tumaas ang presyon. At nakatutok live si June Veneracion. Mga ganun, no? June! Vicky, dinala nga dito sa PNP General Hospital dito sa loob ng Camp Crame si Senador Rodante Marcoleta. Ay, ito pala sa mga taga-INC na nagrarally, kung mahal nyo si Marcoleta, samahan nyo sa loob. Asaan na kaya ang INC ngayon? Ba't hindi man la sinamahan si Marcoleta? Di ba mahal nyo? Ayan tayo eh. Kapag ka nakasuhan na, kalimut-kalimutan na lang eh. Pero nung wala pang warrant, tangina, namumurwisyo kayo eh. Matapos makaranas ng chest pain at pagtaas ng blood pressure kasunod ng pagkakaaresto sa kanya ngayong araw. Sabi ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya, baka tumagal pa ng 2 araw bago matapos ang medical assessment kay Senador. Naku, wag nang patagalin ng 2 araw yan, tatakas pa yan. Naku, baka mag-disguise yan, magtanggal ng wig yan. Si Bato nga ay nag-disguise, nagsuot ng wig para di makilala. Baka mag-disguise yan, tatanggalin yung wig niya, di na makilala ng mga nurse yan. Nako. Si Bato nga nag-disguise kalbo, nag-wig para di makilala. Baka yan, tanggalin yung wig, di na maalala ng nurse. Si Marcoleta pala yun, nakala si Bato eh. Naku, wag nang patagalin ng 2 days yan. Ikulong na yan, dali na sa payatas doon sa may mga basurahan, yung sa tapunan ng basura. Naku, mag-disguise yan, tatanggalin yung wig yan, sabay takbo na, di na maalala ng mga nurse at doktor yan. Kung si Bato nag-wig para di makilala, si Marcoleta tanggalin niya yung wig niya para hindi na siya makilala. Marcoleta. Matapos isindi ang arrest warrant kay Senador Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan, mismong si DILG Secretary John. Pero mga kababayan, tanong ko lang, wig ba talaga yung book niya? Sino ba kasi nagpakalat ng wig ang book niya? Nagtanong lang mga kababayan, wag po kayong tumawa dyan, wag po kayong magalit. Hindi sa hindi sa, kumbaga sa Bisaya, yung bugal-bugal ba? May tanong ko lang, wig ba talaga yung book niya? Sino bang may sabi kasi niyan? Kasi dito sa nakikita ko, parang at PNP. parang hindi man wig, pero 72 anyos, ba't puro itim yung buhok? Kasi dati, ito, kwento ko sa inyo mga kababayan. Yung lolo ko kasi, nag-edad na, kasi namatay yung lolo ko, 78 yata, mag-80 years old eh. Meron yung shampoo na parang bitchin, kalaki, tapos ilagay ko sa takip ng garapon, tapos toothbrush, yung lumang toothbrush, minimix ko ng init tubig, tapos pinahid-pahid kong ganun eh. Kaya, ultimo yung noon niya nangingitim eh. Ito ba yung nilagay ni Marcoleta, yung ganun? Tina ba yun? Mga kababayan, kasi naalala ko yung lolo ko, maliit yun eh, parang betchin, yung kulay brown ba yun? Ang pangalan niya, King Baijin ba yun? Baijin. Tapos, ilagay ko yun sa takip ng garapon. Tapos, lagyan ko ng kunting init tubig. Tapos, gaganunin ko sa lumang toothbrush. Tapos, yung lolo ko, maglagay na yun ng silupin dito.
Tapos ipapahid ko niyan dito, sabi niya, wag mo ikampat sa ulo ko, wag mo ikampat kay papaluin kita eh. Minsan yung lolo ko habang ginagalaw yung ulo, gumaganon no, ganon. Eh habang nagpahid akong ganyan, pag yumuko siyang ganyan, naguguhit. Oh, kaya sabi ko dito sumusobra yung itim dito sa noo. So nagtataka lang ako, sobrang itim kasi buhok ni Marcoleta, hindi ba kaya nilagyan ng Biogen yan? Mga kababayan. Kasi kapag ka mga ganitong idaran, hindi na lang pupunta ng salon para magpa-hairday eh. Maliban na lang kung suki ni Boss Mike Cervera yan. Kasi si Boss Mike talaga, talagang i-keratin yung buhok mo, i-riban, i-Brazilian, i-color. Sa mga gusto palang magpa-riban, color, keratin, punta kayo sa salon ni Boss Mike Cervera. Diyan sa may, may salon si Boss Mike Cervera sa may Marikina. Yung sa may, saan ba, lugar ba to? Sa may Katipunan, sa Katipunan, may Cervera Salon. Sa mga gustong magpa-hair dye, no? Salon 360 at Salon 101, no? Kay Boss Mike Cervera, marami yan. Meron siyang iba-ibang salon yan eh. Marami. Actually, isa ako sa nag-iikot sa salon ni Boss Mike. Sa mga gustong magpa-reband, no? Baka Boss Mike, kung nanood man si Boss Mike Cervera ngayon, baka pwede nating gawing model, no, si Marcoleta. So kung gusto ninyong umitim ang buhok nyo katulad sa itim ng buhok ni Marcoleta, punta kayo sa salon ni Mike Cervera. Di ba? Ang galing, no? Endorsement. Boss Mike, baka naman. Sa mga kababayan nating OFW dyan at sa mga uuwi sa Pilipinas, kung gusto ninyong umitim ang inyong mga buhok katulad sa itim ng buhok ni Marcoleta, punta lang kayo sa salon ni Mike Cervera. Di ba? Kita ninyo mga kababayan. Chief Jose Melencio Nartates Jr. ang sumundo sa kanya. Was he arrested or did he surrender? It was both. He went there voluntarily sa Sandigan Bayan to file a motion to quash. Subsequently, when it was denied, we closed down the building, we arrived, and we arrested him. So, it is both. Sakay ng coaster ng PNP, ibinyahe ang senador papuntang Camp Crame. Sumailalim siya sa booking procedure sa opisina ng CIDG, kung saan siya kinuna ng fingerprint at mugshot. Pero tiniyak ng PNP na mapangalagaan ang dignidad ni Marcoleta sa buong proseso. Kung ano man ang kanyang kalagayan sa kanyang buhok, ay hindi ho namin pawalahin. We are here to arrest him. Actually, mga kababayan, sabi ni Ma'am Winifred, ano daw pangalan ng salon? Mike Cervera Salon po at saka yung Salon 360, Salon 101, no, ay makikita nyo, marami yan sa bandang Maynila, no? Salon 360, merong Salon 101, merong Mike Cervera Salon, so may Katipunan, no? Katipunan. Mga kababayan, dito lang, no? Around Quezon City, Cubao, Marikina, basta Katipunan, nandyan yung Mike Cervera Salon. Puntahan ninyo. Kung gusto nyong umitim ang buhok nyo katulad kay Marcoleta, punta ka sa salon ni Mike Cervera. Kung gusto mo naman pumuti, pareho sa buhok ni John Vic Remulla, punta ka rin sa salon ni Mike Cervera. No, ayun o. Kung gusto nyo ganito, pareho sa buhok ni John Vic Remulla, pwede rin. Pwede natin i-highlights, pwede natin i-full color, no? Ribbon color Brazilian. Di ko lang sure pero dati kasi ribbon color Brazilian namin nasa 3.5 Package na yun, may kasamang keratin pa, no? Ribbon, color, Brazilian keratin, 3.5 to 4,000, depende. Kung gusto mo na may manicure, pedicure, puts pa, ano bang gusto mo, gel o yung polish lang, siguro nasa mga 5,000, uuwi kang maganda. Pero hindi ka mukha ni Marcoleta, ha? So, yun po yun, mga kababayan.